Sa isang masikip na compound sa Cavite, kilala ang bawat pinto, bawat pamilya, at halos bawat problema. Doon nakatira si Charmaine Obispo, 33 anyos, kasama ang asawa niyang si Edgardo Dodong Obispo, 35 anyos, at ang kanilang anak. Karaniwan sa lugar ang hirap, pero karaniwan din ang tsismis, inggitan, at mga utang na hindi agad nababayaran. Sa labas, si Charmaine ay mukhang tipikal na nanay na nagpapakahirap. Pero sa mga kapitbahay na matagal na sa compound, may isang reputasyon siyang hindi maikakaila. Madalas kasi siyang humiram ng pera kung kani-kanino. At kapag singilan na, kung minsan ay nagiging mailap. May mga pagkakataong napapatawag na siya sa barangay dahil sa mga reklamo. Pero madalas nauuwi rin sa pakiusap, pangako at palugit. Taong 2012, lumapit si Charmaine kay Kamal Singh, isang Indian na kilala sa lugar na nagpapautang. Matagal na si Kamal sa komunidad. Kilala siya ng mga tao hindi dahil malapit siya sa kanila, kundi dahil marami ang dumaraan sa kanya kapag wala ng ibang malapitan. Sa ganitong sistema, umiikot ang tinatawag na 5-6 scheme. Mabilis ang pera, pero mabilis din ang interes. Humiram si Charmaine ng 15,000. Ang usapan, babayaran niya yon na may dagdag na interes at gagamitin daw niya sa planong ukay-ukay na pagkakakitaan niya para sa pamilya. Sa unang tingin, mukhang makatwiran. Maraming nagsisimula sa maliit. Maraming umaasang aangat. Pero paglipas ng mga araw, unti-unting lumitaw na hindi sa negosyo napupunta ang inuutang niyang pera. Sa halip na puhunan, napunta ang pera sa iba't ibang gastusin na hindi naman makakabawi sa utang. Nakabili si Charmaine ng bagong cellphone, ngunit ang balak na negosyo ay hindi na nasimulan. Sa unang buwan, nakasingil pa si Kamal ng 3,000 piso. Inasahan niyang magpapatuloy ito hanggang sa matapos ni Charmaine ang kabuang utang. Gayunpaman, pagkatapos ng unang bayad, doon nagsimulang magbago ang lahat. Kapag dumarating si Kamal sa compound kung saan may mga pautang siya, biglang tatahimik ang paligid. May mga pinto na biglang nagsasara. May mga bintanang nakabukas kanina pero biglang napababa ang kurtina. At sa tuwing tatapat siya sa bahay ni na Charmaine, laging pareho ang eksena. May sumasagot man kadalasan ng ibang tao at laging may paliwanag na wala raw si Charmaine. May inasikaso, umalis o kaya pinababalik na lamang siya sa ibang araw. Sa mga sumunod na linggo, naging malinaw ang pattern. Hindi lang simpleng pagiging abala ang dahilan. Mayroon ng pag-iwas, may pagtatago, may intensyong patagalin ang singilan hanggang sa mapagod na ang naniningil. Habang tumatagal, mas nagiging madalas ang pagpunta ni Kamal sa compound. Hindi na ito minsanan. Halos lingguhan na niyang sinusubukang singilin si Charmaine. Ngunit sa bawat balik niya, iisa lang ang eksena. May lalabas na kapitbahay, minsan bata. Minsan ay kamag-anak. At palaging pareho ang sagot. Wala raw sa bahay si Charmaine.
Sa loob ng komunidad, hindi na lihim ang nangyayari. Alam na ng marami na may utang si Charmaine. Alam din ng ilan na hindi lang kay Kamal. May mga bulungan tungkol sa mga naunang inutangan na hindi na rin nabayaran. May mga kwento ng mga gamit na isinangla at may ilang taong napagod na ring maningil. Si Kamal na sanay sa paniningil ay unti-unting nawalan ng pasensya. Ibinahagi niya ang sitwasyon sa ilang kakilala at kapwa nagpapautang. Doon niya na nalaman na hindi pala siya nag-iisa. May iba ring nagrereklamo tungkol sa parehong babae. Iisa ang pattern. Maayos sa simula. May pangako, may kaunting bayad, tapos biglang mawawala. Sa bawat pagpunta niya, mas kapansin-pansin ang kilos ng mga tao sa paligid. May mga mata na sumusunod sa kanya. May mga batang tila inuutusan na silipin kung siya na ang paparating. May mga pagkakataong bago pa man siya makalapit sa bahay ni na Charmaine, may isang tao nang mabilis na pumapasok doon. Para bang may nagbababala. Isang araw, nagkataong naabutan niya si Charmaine sa labas ng bahay. Hindi na ito ang dating eksenang nagtatago. Magkasalubong sila sa loob mismo ng compound. Sinubukan niyang kausapin ito ng mahinahon. Ngunit sa halip na pakiusap o paliwanag, galit ang isinagot ni Charmaine. Wala siyang ipinakitang balak na magbayad. Sa halip, lumabas ang pagmamataas at tila paghamon na parabang walang anumang maaring gawin si Kamal laban sa kanya kahit pa maghabla ito ng kaso. Naramdaman ni Kamal na hindi na siya siniseryoso. Naisip niyang lumapit na sa barangay o sa pulisya. Ngunit may pag-aalinlangan. Isa siyang dayuhan. Alam niyang hindi palaging pabor sa kanya ang tingin ng mga tao. Sa puntong iyon, hindi pa alam ni Kamal na ang susunod nilang pagtatagpo ay hindi na mauuwi sa pagtanggi o sigawan, kundi sa isang insidenteng magbabago sa buhay ng lahat ng sangkot. Isang hapon noong Marso 2012, bandang alas 4, muling nagtungo si Kamal sa compound. Ilang araw na siyang hindi pinapansin ni Charmaine. Hindi na rin ito sumasagot sa mga tawag at mensahe niya. Sa pagkakataong iyon, hindi na niya nadatnan ang karaniwang katahimikan sa bahay. Bukas ang pinto. May mga bote sa may pasilyo at mula sa loob may naririnig na kalabog. Bago pa man siya makapagsalita, lumabas si Dodong na asawa ni Charmaine. Halata sa anyo nito ang pagkalasing. Namumula pa ang mga mata, mabigat ang galaw, at sa kamay nito may hawak na itak. Hindi ito ang unang beses na nakita siya ni Kamal, ngunit ito ang unang pagkakataong hinarap siya ng lalaki ng ganito. Mabilis na nagbago ang hangin sa paligid. Ang mga kapitbahay na kanina'y nasa labas ay biglang nagsipasukan. Ang mga bata ay hinila paloob ng bahay. Sa loob ng ilang segundo, naiwan silang dalawa sa gitna ng makipot na eskinita. Lumapit si Dodong ng pabigla-bigla. Mataas ang boses. Sa bawat hakbang nitong palapit, umatras si Kamal. Nakita niya sa mukha ng lalaki ang hindi maipaliwanag na ekspresyon nito. Sa gilid lumabas si Charmaine, halatang balisa. Hindi nito sinubukang awatin ang asawa. Sa halip, nanatili ito sa may pintuan. Tila natigilan sa bilis ng nangyayari.
Biglang sumugod si Dodong. Iwinasiwas ang hawak. Patuloy ang pag-atras ni Kamal hanggang sa maramdaman niyang wala na siyang sapat na distansya para umiwas. Sa gitna ng tensyon, nahulog ang bitbit niyang bag. Sa isang iglap, hinugot niya ang baril na legal niyang dala para sa proteksyon. Ilang hakbang na lang ang layo ni Dodong. Mabilis ang lahat. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng compound at doon napasigaw si Charmaine nang mabuwal ang kanyang asawa. May ilang segundo ng katahimikan bago nagsimulang lumapit ang ilang tao sa paligid. May mga humingi ng tulong. Si Charmaine ay napaupo sa sahig, nakatulala sa nangyari. Hindi na nakatayo si Dodong. Agad dumating ang mga tanod. Sinunda ng barangay at ambulansya. Isinakay ang lalaki at dinala sa pinakamalapit na ospital, ngunit hindi na ito naagapan pa. Agad namang dinala si Kamal sa presinto para sa investigasyon. Kinuha ang baril na ginamit sa insidente at isinailalim ito sa ballistic examination. Inilista ang oras, lugar at mga taong naroon. Mula sa isang usaping utang, ang pangyayari ay pumasok na sa formal na proseso ng batas. Ilang oras pa lamang ang lumipas, nagsampa na ng reklamo ang pamilya ni Dodong laban kay Kamal. Ayon sa kanilang salaysay, pinalabas na walang sapat na dahilan ang pamamaril at si Kamal umano ang agresor sa paniningil. Sa barangay at sa pulisya, isa-isang tinanong ang mga kapitbahay. Marami ang nagbigay ng pahayag na pabor sa panig ni Charmaine. Ayon sa ilan, madalas umanong magalit si Kamal kapag naniningil at nananakot kapag hindi binabayaran. Habang tumatagal ang pagdinig, lumalim ang banggaan ng dalawang bersyon. Sa panig ni Kamal, iginiit ng kanyang kampo na malinaw ang banta sa kanyang buhay. Ipinunto na lasing si Dodong at kinailangan niyang protektahan ang sarili upang hindi mapahamak. Lumabas ang resulta ng ballistic examination. Kumpirmadong rehistrado ang baril ni Kamal at may permit. Sa pagsusuri ng mga forensic officer, lumilitaw na suportado ng mga ebidensya ang claim ni Kamal. Inirekomenda ng piskal na isaalang-alang ang anggulo ng self-defense. Gayunpaman, hindi pa rito natapos ang laban. Kinailangan pang busisiin ang nakaraan ng mga sangkot, ang ugali ng biktima at ang tunay na dahilan ng matagal ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Sa barangay blotter, lumitaw na hindi ito ang unang pagkakataon na naiugnay ang pangalan ni Charmaine sa reklamo. May mga naitalang ulat ng paulit-ulit na pangungutang, hindi pagbabayad at pag-iwas sa mga inutangan. May ilang kapitbahay na dati nang lumapit sa barangay dahil sa alitan na may kinalaman sa pera. Sa hiwalay na tala, lumabas din na si Dodong ay ilang beses nang nasangkot sa gulo kapag ito ay nalalasing. May mga insidente ng pagwawala, pananakot at paghahamon tuwing may inuman. Bagamat ang ilan sa mga kasong ito ay nauuwi lamang sa barangayan at areglo, nagsilbi itong mahalagang konteksto sa pag-unawa sa ugali ng biktima. Ang anak ni Charmaine at Dodong ay pansamantalang inilipat sa pangangalaga ng lola matapos ang insidente. Sa panig ni Kamal, bumuo ang kanyang kampo ng mas malinaw na depensa. Tinipon ang mga dokumento, barangay records at testimonya ng mga taong hindi kaanak ng mag-asawa. Isa sa mga testigo ang nagpatunay sa mismong kwento ni Kamal. Ipinakita rin na si Kamal ay ilang ulit nang sinubukang maningil
ng maayos at walang record ng pananakit sa kanyang mga kliyente. Matapos ang ilang buwang pagdinig, pagsusuri ng ebidensya at pagtitimbang sa lahat ng aspeto ng kaso, dumating ang husgado sa isang pasya. Ibinasura ng korte ang kasong homicide laban kay Kamal Singh. Kinilala ang kanyang naging aksyon bilang self-defense. Ipinunto sa desisyon na may sapat na ebidensyang nagpapakita na si Dodong ang unang naging agresibo at si Kamal ay kumilos upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng malinaw na panganib. Kasabay ng hatol ang bigat ng nangyari. Bagamat napawalang sala, hindi na naibalik ang nawalang buhay. Nanatili ang lungkot sa panig ng pamilya ni Dodong at ang kahihiyan at pagsisisi sa panig ni Charmaine. Sa komunidad, naging tahimik ang usapan matapos ang kaso, ngunit hindi nawala ang marka ng insidente sa kanilang alaala. Pinili ni Kamal na itigil ang pagpapautang at lumipat ng tirahan sa isang karatig probinsya. Para sa kanya, ang desisyon ng korte ay hindi pagtatapos, kundi simula ng paglayo sa isang buhay na nagdala sa kanya sa panganib at pagsisimula ng isang bagong yugto na hindi na niya kailangang magdaan sa parehong karanasan. Iniwan niya ang lugar na matagal niyang pinagsilbihan. Dala ang karanasang hindi na niya ninais pang maulit. Sa panig ni Charmaine, nagsimula ang mas mahirap na yugto. Sa pagkawala ng asawa at paglitaw ng mga dating reklamo, siya ay isinailalim sa counseling ng DSWD. Ilan sa mga taong dati niyang inutangan ang nagsampa ng hiwalay na kaso ng estafa. Unti-unting nawala ang mga taong minsang sumuporta sa kanya at ang anak ay nanatili sa poder ng kanyang lola. Si Charmaine ay nakulong noong 2018 at pinagsilbihan ang kanyang sentensyang aabot sa 10 taon batay na rin sa pinagsama-samang kaso. Sa huli, tuluyang nabago ang buhay ng mga sangkot sa kaso. Si Charmaine na siyang punot dulo ng lahat ang may pinakamasakit na parusa. Nawalan na siya ng asawa at ng kalayaan at nalayo pa sa sariling pamilya kapalit ng kakarampot na halaga na pinili niyang hindi nabayaran. Si Kamal ay nagkaroon ng bagong negosyo, isang tindahan na sa kasalukuyan ay patuloy pa ang paglago. Bagamat may masama siyang naging karanasan, ay hindi siya kailanman nagtanim ng galit sa mga Pilipino dahil itinuring niya na rin ang kanyang sarili bilang isang residente sa ating bansa. Naniniwala siyang may mga Pilipinong katulad ni Charmaine, ngunit marami pa rin na may mabubuting puso na kaya siyang tratuhin hindi bilang dayuhan, kundi bilang isang pamilya kahit pa siya ay purong Indiano. At ito ay mas mahalaga kesa sa mga perang nawala na sa kanya.